signature hero niya, isa sa signature hero niya yung Ling. Siguro magkakaroon ng assassin matchup to. Oh, demon kill na yan eh. Demon kill. Demon kill na yan, mga kaibigan. Kung may Carl Tusok, may demon kill. Ikaw naman, Broky. Yung sabi ni Jeff na signature hero, isa sa mga signature hero ni Demon Kite. Yung Chotol, isa sa mga signature hero ni ano yan. Oo ni nga, nilabas agad. Nako. Hindi nyo ba nakikita sa TikTok yung mga highlights ni Rene J, yung mga way back ano pa? Yung Akala mga ko kasi sa explainer game yan, 3 tol. pa niya ilalabas. Hindi, sabi ng Aurora, mga tol, Gusto namin game 3. pumusta na si Broky Oo. sa atin. Tsunako. So, eto na, Tsunako, Demon Kite Ling na ako, sabi ni Domeng, Moskov na ako. Pinakita na lahat. Pinakita na lahat. Pinakita na lahat. Kumbaga, eto na, Ultra Instinct ng Aurora PH, ladies and gentlemen. Team Liquid PH naman, sabi ni Sanford, okay, nakatsuka pala. Sige, tirisla ako. Terisla ako, tapos ano, Julian ni Carl TZ. Nako. Tapos nag-grill pa ni JP na kanina niya pa ginagamit ha. Parang hindi pa nag-miss yung set ni Daddy JP. Yung mga ano niya, sacred hammer niya, di ba? Yung Alam mo, kasalanan ni JP yun eh. kasalanan ni JP. Kasalanan ni JP kung bakit Pinagalingan tumatama. kasi ni Sir Oo, JP. Panigurado, panigurado. Panigurado. Jeff Cutie, alam ko, kapag ka nakikita niyo yung mga, may sa mga pro player kasi kapag ka comfort pick na, alam mo yan, Jeff Cutie. Meron Takeover talaga. na, no? Meron talaga. Takeover Oo. na. Nasa zone. Nasa zone. Pero sa tingin mo, for this game, Aurora, since nakuha nila yung mga comfort heroes nila, mga signature heroes nila, sa tingin mo, take over na ng Aurora? Pwedeng maging takeover. Parang siguro, Ling, parang kapag si Demon Kite nakuha niya yung Ling niya, siguro kung may 100%, parang mga 70% siya. Uy, Ay, may ganun, may ganun. may ganun Mataas. siya. May Parang ganun ah. 5% na lang, pasado na. Oo. Minsan, baka nga 100 pa yun pag napick niya yan eh. Pero, Pero depende. depende pa rin. Depende, okay. Depende sa mood. Depende sa mode, mga kaibigan. Pero sabi naman ng Team Liquid PH, sige, ban namin Arlot. Sabi ng Aurora, tanggalin namin yung Harit against Benny Cutie. And then, ano yung next ban ng Team Liquid PH, I think, if I'm not mistaken. Mage. Mid laner, wala pa. Hindi, ano yun? Paramis. Paramis ang tatanggalin ng Team Liquid PH dito. Tingnan natin, Yue. Aurora, magbaban siguro sila ng marksman. Actually, wala pang marksman yung Oo. Team Liquid PH. Pero ano yung tatanggalin mo kay Best Gold? Claude. Para sa akin, Claude. Kasi chulang sila eh. Pero may ano pa kasi, may carry pa kasi dito si Benny. Yung carry parang Feeling ko yung pinipik carry, sa mga mababagal na hero. Pero kung against sa Chu at saka sa Ling, yung parang Claude talaga, no? Claude talaga eh. Parang walang uhuli eh. Pero if ever, Oo. mabibili na siya mag-purify, Claude. Purify Claude. Okay, Oo. Purify Claude. May naiisip ako iba. Ano? Kasi Ling, tapos may Chu in Moscow. Parang bagay dyan yung yung Gold Ruby. Kaso, more on melee na ata sila kung sakali. Okay la. Kailangan nila marksman. Sasabay si Benny. Claude. Sasabay si Benny kay Domeng. Ay, open Claude pa or pala yung Bea. Nathan tsaka Bea. Pwede Actually, pa. mas pasok yung Nathan Oo. since kaya niyang umalis agad eh. Unlike Claude na pag nanakap kasi siya, wala na. Endables na siya eh. If Nathan ata, parang lahat sila magic eh. Parang easy to Ah. counter lang sila kung Oo, totoo. ni Nathan sila. Therese lang. And pa, ang hirap siguro nun. Lalo na't may Ling yung yung Aurora. Pero tingnan natin Aurora PH. Ano yung pipik ni Yue at ni Edward? Barats. Carry? Feeling ko pwedeng ipasok. Uy, ayun na naman. Valentina. Pwede na, magkakari na to siguro. Carry. Ipasok yung carry, no? Magkakari na to, nagbarats. Actually, pwede Pwede. pa rin naman yung Claude. Sinasabi mo kanina, Carry or Claude, the classic Walang marksman, walang huli mga kaibigan. Pero again, any hero naman na ibigay mo kay Bagyong Kaya. Benny, talagang Kaya. ganables, doable, winnable. Kayang-kaya. Momentum Momentum din sa kanila kahit sabihin natin na halos or ang hirap na magiging hero dito ni Benny Cutie. Even Melissa pwede. Pwedeng ipasok din yun eh. Alam ko naguguluhan na tayo mga kaibigan sa pwedeng i-pick ni Benny Cutie. Pero again guys, wag niyong kakalimutan Uy, na si Bea, Bagyo. Bea, Benny, Bea. nilabas na si Bea. Bea defense na. Oo. Ang Team Liquid PH mga kaibigan. Jeff Cutie, anong masabi mo doon? Siguro para kay Benny, kung magko-cloud siya dyan, parang iniisip niya, parang magkakaroon pa siya ng hard time May Chu kasi. sa laning eh. Oo. Pero kung baka mag-Bea siya, kaya niya sabayan yun eh. Parang may minion clear siya. Totoo yan. Tsaka, alam na natin eh, kapag ka si Benny Cutie nag-Bea, talagang ibang klaseng Bea yan. Alam mo kasi yung mga Bea player, talagang malayo sila eh. Si Benny Cutie hindi.
Malapitan ang gusto niya. Yung shotgun. Wesker. Shotgun approach ang gusto ni Bagyong Benny, mga kaibigan, pero kompleto na ang drafting ng ating mga teams. Team Liquid PH and Aurora MLBB broke on Jeff Cutie. Tatanungin ko na kayo sa inyong mga Nostra. Umpisa mo, Jeff Cutie. 2-0. 2-0 TLPH. TLPH. Broke on? Gusto ko sana mag-game 3 pero ang ganda nung hero nung Liquid PH. So ano ka? Aurora. Okay, mga kaibigan, meron tayong aksyon. Tulad na lang ng 1xBet, type dash app in chat and download na mga kaibigan. Kitang-kita naman, very evident. Pero eto na, Broke On and Jeff Cutie for the game number 2, Aurora and Team Liquid PH. Let's go. Game 2 o Game 3 nga ba, Jeff? Magkaiba tayo ngayon ng Nostra. Liquid ka, pero Aurora ako. Kaya ako nasabi kanina na ang ganda ng lineup ng Liquid. Isipin mo, meron ka implosion, penalty zone na papatong, nang si Benny biglang papasok ng grenade bombardment or full barrage. Meron pa silang Valentina na pwedeng kopyahin din yung Eternal Kick Guard. Chu. Oo. O kaya yung Way of the Dragon, no? Pero ano kasi to eh? Signature hero ni Renny J. Ngayon ko na lang uli nakakita to. Demon Kite, ni Demon Oo. Kite. Para match lang to. Tapos Moskov ni Domeng. Pero di mag-iba yung Nostra ko, partner. O sige. Team Liquid. Maganda yan. Magkaiba tayo ng Nostra. Pero based on, sabihin natin, early objective matchup, Liquid, Aurora, nag-level 4 na yung mga jungler, yung mid lane and XP, ganun din. Sino ba yung lalamang para sa'yo? Para sa akin, in terms of objective, syempre, clash-wise, Team Liquid. Meron silang Tigreal, meron silang Terizla, Dami. Valentina, parang all clasher eh, 'di ba? Parang meron silang jungler na hindi masyadong need ng blue pag magka-clash, Oh, so yung Link kasi very reliant sa blue buff eh. blue dependent. Blue muna uunahin yan, panigurado pag nag-objectives tayo ng turtle. Oh, maaring pagka nagte-turtle fight siya, kumukuha pa lang ng blue, yung iba nagte-turtle na. And yung hero dito nung Aurora, bagay ata doon sa nila? Sa tinatawag na super team or all-star. All-star din ata yung mga hero nila dito. Link. Comfort pick ng each other. Si Renny J lalim ata ng pwesto niya dito Kaka-Way of the Dragon na naman in just a few seconds. Namataan na ni Sanji na nagtatago doon yung Cho. Pero first blood, Carteezy. Oh, That's an off-cam kill. 1-1 kagad, palitan kagad, pero yung first blood makukuha pa rin ng Team Liquid PH. Congratulations sa mga pumaldo, sa mga tumaya ng first blood para sa Cavalry. Now going on to the turtle fight. Detonas, welcome. Sino yung nakain? That will be Sunboard. Ayun na yung penalty zone na hinihintay natin. Sacred Hammer naman coming from JP. Hiwa-hiwalay ata yung nangyayaring clash. Tempest of Blade na nanggaling doon kay Demon Kite. Edward will get a kill. Hindi pa tapos ang bakbakan dahil si Carteezy may makukuha na naman. 1-1 trade uli. Pero Renny J, mukhang delikado ang pwesto niya at kailangan niya muna ata mag-out. Makikita natin dito guys na parehas lang lamang eh. Kumbaga, parehas lang na namatay yung gold lane. Nilamang lang ng Team Liquid, sila ang nakakuha ng first objective. And kung nakita natin nung game 1 na dikit talaga yung laban, mga sir, dikit na naman para sa game 2 natin. Hindi na naman natin malaman kung sino ba yung lamang, sino ba yung mananalo. Pero Benny and JP, nihintay na lumapit si Domeng, pero Domeng aware ata sa binabalak dito ng Team Liquid PH. Partner, ipapansinin mo yung galaw nung boat jungle, parang parehas na parehas sila. Pinatay Hero nila lang. parehas yung gold lane sa early game. So, pantay lang na medyo na-delay kahit papano. Kung na-delay yung pagpa-farm ni Domeng, ganoon din si Benny. Pero dito mukhang mas madedelay ata si Domeng. What a kick! Way of the Dragon! TikTok play! Ayun na hinihintay natin. Nasipa. Pero Tempest of Blade, Benny Cutie, paano na? Bagsak na yung gold laner dito ng Team Liquid PH. Renny J, another Jit Kundo. Makakakuha pa ng kill. Game 3 ang sigaw dito ng Aurora. Pero Sanji, Sunboard nandito na. Meron pa penalty zone na ibibigay. Kaso hindi ata tumama. Pero si Domeng, tinamaan. Eto na ang ganting api ng Team Liquid PH. Renny J, boy pa rin. Grabe naman. Baka Renny J yan. Baka Renny J yan. Pero 4-3 na. Grabe yung pinapakita sa atin mga tropa ng Aurora at Team Liquid PH. Pinapakitaan talaga tayo ng international play ng dalawang PH team. Pagalingan, bumack up si
si Edward at si Sanford no partner? Hindi lang pagalingan ng mabilis. rotation. Ayun na naman. Renny J, maganda yung ginawa ni Renny J doon, partner. Abinur niya yung Purify. Oo. Kumbaga, So medyo hindi mo natatapang yung yung na-info Valentina. na. Pwede nang gawin anytime si Sanji. Sanji. Wala din naman flicker si Rene J dito, so wala pa naman yung panggulat na flicker Jeet Kundo Way of the Dragon. Pero JP, ang ganda ng pwesto niya dito hindi ata aware. Kaya yun na, nakita implosion, binigay ito sa Cho. Sacred Hammer, hindi nga lang ko-connect yung skill dito ni Sanji, pero makakuha pa rin naman yan ni Sanford. Sanford onto the backline, dalawa yung tinamaan ng penalty zone. Critical na dito si Edward. Flicker yung nagamit na rin, and Spear of Destruction, hindi na itutuloy pa ni Domeng, lalo na't yung lua ni yung turtle natin, paniguradong nakalamang na yung Team Liquid PH. Yung both jungle sila, sinon parehas yung gold lanes. Yung Roamer, mage. tsaka Mage, no? Parehas talaga sila ng ginagawa, partner, pero mas maganda lang yung nagagawa ni Carl TZ, no? Ay, ito na naman, Rene J, Way of the Dragon. Pero JP, hindi yung makukuha yan si Sanford. Sabi niya dito, pantay na pantay lang yung pinapakita sa atin ng dalawang teams. Non-stop bakbakan para sa dalawang to. Overkills talaga yung gustong gawin ng dalawang PH teams natin. Tingin ko ba, partner, mag-i-easy sila dyan kasi cooldown yung flicker. Pipick up ata si Renny J. Ito na naman. Wala pang Way of the Dragon. Ayun na. Spear, actually, yung nauntok si Sanji doon pero hindi na itutuloy pa ng Aurora. Lalo na dehado sila in terms of numbers. Sa baba naman, nandito si Demon Kite. And ganoon din si Carl TZ. Naghihintayan lang, nag-aabangan kung sino yung makakauna. Pero in terms of tower, rotation, and syempre map control, lamang po, mga sir, ang Team Liquid PH. Zero. Uy, Imagine mo, partner, meron lang silang 4 kills, pero kung gaano kalaki yung nagagawang pressure sa mapa ng Team Liquid. and kahit sabihin natin 0-2-0 dito, si Benny Cutie, lamang pa rin siya ng gold kay Domeng. Actually, parehas lang naman silang 0-2-3. Mas lamang lang din talaga yung farm ni Benny Cutie dito sa early game natin para sa game number 2. Nagkukumpulan na naman natin yung Team Liquid PH. Sino yung namataan? 1v1 JP sa Implosion sa tatlo! Purify nagamit na ni Yue. Eternal Guard with a follow-up. Pero may Eternal Guard din! Si Sanji! Sino ang unang babagsak? Doming will go down. Edward sumunod na nga. It's a 2-0 trade in favor of Team Liquid PH, paring Jeff. Off-cam solo kill kay Domeng ni Carl TZ. Pinatay mag-isa. Pinatay mag-isa. So kung may nakita tayong magandang set kay JP kanina, maganda din yung pinakita ni Carl TZ dun sa taas. Di pa tatapos Diretso yung Team Liquid PH dito, destroying this mid tower para mas lumaki yung control nila sa mapa. So open na rin yung buffs dito ni Demon Kite, and ayaw mo mangyari yun na open na yung blue buff mo para i-invade ng Team Liquid PH, pero papalag na naman daw sila. TikTok play, Way of the Dragon, pero napakagandang penalty zone. Sanford onto the back lane, pero kumpleto, dikit pa rin yung mga miyembro ng Aurora. Killing spree for Sanford, makukuha naman siya dyan. Spear of Destruction, di nga lang tatama. Finally, lumamang na sa trade, parang Jeff, yung Aurora. Tingin ko, na-miscom sila doon kasi si Benny nasa baba siya. Parang nag-commit sila sa isang tao, pero syempre makikita natin sa pro player kung gaano sila kabilis bumack up, gaano kabilis yung info na may bibigay nila. Uy, ingat. Renny J, implosion. Renny J, Grenade bombardment. take 2. Burado. Take 2. Burado yung show. Hindi, siguro ang inahan dito ni Rene J, meron naman siyang Shunpo. Kahit papano kaya niya mag-out kung makontrol siya dito. Pero binigay na sa kanya nag-full commit dito yung Team Liquid Pero PH. partner, hula ko, every time na papasok si Renny J sa bush na yan, mag-i-stamp na siya. Pangalawang beses niya na yan Magdadalawang isip beses na. mo na yan. Nung una pinagbigyan, yung pangalawa hindi na yan. Medyo matagal siya na burst nung unang beses, pero nung pangalawang beses, alam mo, tignan mo partner yung gagawin niya, mag-i-stamp na sa bush. Mag-jet kondo na. Pero non-contest Lord, Spear of Destruction, di na rin i-commit ni Domeng. Lord, walang ka-contest-contest, lalo na't napitas nga si si Rene J. Because sa map control partner, parang kumbaga di nila nakikita yung ibang member ng Team Liquid 'di ba? Parang solo lord lang siya Kung i-contest nila yung first lord pa lang naman kaya nila depensa since meron din silang Vexana na kayang mag-dep ng mabilis.
Yung Vexana nga lang nila, ginaya ni Sanji. Meron din silang Eternal Guard. So, dalawang Lord yung aabansi ngayon sa base ng Aurora. Paano didepensa yung Aurora dito? Lalo na sobrang taba ni Benecutie, even Sanji. Lalo na si Sanford na talagang tinatarget yung backline ng Aurora. So, tuwing papasok yung Aurora, magpe-penalty zone ka agad siya sa likod. Makakabasag kaya to, Jeff? Tingnan mo? Tingin ko, ubusin lang nila yung resources ng Aurora. Tapos i-easy na ulit sila. Second Lord or Third Lord. Oh, Uy! Wala kasi Ready dito si J, Carti- nag-pick up na Demon naman. Kite, andito na. Cartesian, masyado pang malayo. Ito na yung Tempest of Blade na hinihintay natin. Demon Kite with a killing spree. May makukuha naman si Sanford dun sa backline. Rene J, mag-isa na lang siya dito. 3v1, hinahabol na nga. Demon Kite, low din naman. Hindi siya makakapag-respo. And JP will get that kill. There's a 2-1 trade in favor of Team Liquid PH. Ang problema lang, wala si Benecutie. Hindi sila makakatulak. I-easy na sila dyan. Kukunin na nila lahat ng resources na maaaring kunin ng Link. Alam naman natin yung Link kailangan ng blue. Pero kudos pa rin kay Demon Kite na kahit na walang blue, di ba? Parang naabot niya pa rin yung backlane. Eh, no? Ibang-iba talaga yung caliber ng mga jungle talaga ngayon. Alam niya yung alam niya yung Alam target niya eh. Nakakita niya si Benecutie na nasa likod, tapos si Sanford medyo naka-advance. Di Kasi, ba? Ang Link parang yung merong mana ay yung energy consumption. Pero siya kayang-kaya niya i-manage kahit wala siyang blue. Parang ang hirap as a Link user kapag wala kang blue, di ba? nakuha niya lang siguro lahat talaga ng blade niya. Talagang saktong-sakto. Pero sobrang laki ata ng ng lamang na gold ni Sanford dito ni Sanji compare sa counterpart nila. Sanji with Enchanted Talisman, Blood Wings para hindi rin na ma-burst kagad kung sakaling masipa dito ni Rene J or ma-focus ni Demon Kite. Pero 3K gold lead pa lang naman to. Kung nakita nga natin na 5K na bawi kanina ng Team Liquid PH, ganun ba? Or ganun din ba yung ipapakita ng Aurora, Jeff? Yes, pare sila na meron talagang tinatagong angking galing eh. Kumbaga, mamaya makikita natin lamang yung Team Liquid, mamaya yung Aurora. In terms talaga sa bitawan ng skills talaga nagkakalamang. Pero late game, gold lane, tapos jungler and mid lane. Getrix and Moscow. Late game, syempre makikita naman natin parang lamang ang Moscow at Ling dahil sa global presence nga ng mga skills nila, di ba? Oo. Parang yung Ling kaya mag-side lane. Pwede siyang bumakap anytime lang. Pero dahil pinapani siya ng ganyan, medyo mahihirapan siya. Pero what a decision from Demon Kite. Kala ko i-contest niya yung blue buff, ibibigay niya yung retry niya doon, pero hindi niya ginamit. So, may balak pumalag sa Lord Dance Pai. tong Aurora. Talagang sinave ni Demon Kite yung retry niya. Palag kung palag to, lalo na't may Tempest of Blade pa, yung Ling. And Edward nandito na sa harap, Spear of Destruction, tatama naman, pero naabutan na Implosion! Penalty zone, binigay na rin Tempest of Blade. Nagkakabusan na ng mga player, guys. Mega kill for Demon Kite. Benecutie will get that kill. Yua will get Sanford. Dalawa na yung bagsak sa Team Liquid PH. JP going down, pero makakaapag-out naman. That's a 1-2 trade. Pero yung Lord nakakuha ng Team Liquid. Chip, sino yung tingin mong lamang doon? Team Liquid, pero merong map control yung nakukuha ng map control yung Aurora, or since nagpi-freeze minion lang sila. I think nagpi-freeze minion lang sila, no? So, hihintayin lang na mag-spawn si Sanford and Sanji, yung Sansan Brothers natin dito bago mag-go or umatake uli yung Team Liquid PH. Pero with that clash, kita natin kayang pumalag ng Aurora eh. Kahit sabihin natin lamang yung Team Liquid PH dito, may kapabilidad pa rin sila na pumikop ng kills. And Demon Kite wala siyang doon. Walang blue. Walang blue buff. dun. Walang blue buff. Pero na penalty zone yung tatlo, pero Oo. na-manage pa rin nila makakuha ng kills. Medyo kailangan lang mag-ingat ni Domeng. Baka siya yung maging target dito ng Team Liquid PH, lalo na walang Purify na gamit kanina ng Moscow. And naatake na nga, guys, yung Team Liquid sa base militar ng Aurora. It's a second level 2 Lord na aabanse ngayon sa kanila. Depensa malala para sa Eto Aurora. na yun, partner. Uy! Sanford with the penalty zone. Yue, magagamit naman yung Purify Risky niya. Pero play. Way of the Dragon, masyado ata malalim yan. Implosion na cancel. Grenade, pinasabog ng bomba ni Benecutie. Rene J will go down. Yue, makakakuha na naman na kill. Pero Demon Kite sa likod. Tempest of Blade. Wind of Nature was popped. At hindi na nga makakakuha pa ng mga buhay. Pero what a clash.
na depensahan yon ng Aurora. Isang inhibitor tower yung bagsak sa kanila. Makikita nga natin, di ba, parang Sanford always meron siyang risky play. Sa likod lagi, ang target eh. High risk, high blood. High risk, high blood yung laruan ni Sanford dito. Napap niya naman yung purifying ni Tsaka nakuha Yue. nila yung main objectives nila na makabasag ng main inhibitor. Okay na din. Okay na din. Respeto pa rin talaga sa Aurora na kahit sabihin natin lamang yung Team Liquid PH. Tingin ko, mag-iiba yung kwento nun kung merong flicker si JP. Wala pa siyang flicker kanina nung pinasok ni Sanford eh. Kala ko yun na talaga eh. Ang ganda ng implosion ni JP. Na-cancel out lang talaga ng Aurora pero Spear of Destruction tatama. Demon kahit nandito nga. Burado mga guys. Yung bagyong Benny natin implosion pero nasan yung follow-up damage coming from Team Liquid. Edward will get another kill. Tempest of Blade kay Demon kahit killing spree. 4 yung bagsak. Tanging si Sanji na lang ang buhay. At aatake na ang Aurora. Game 3 ang sigaw nila mga tropa. Game 3. Paano didepensa yung Valentina? And mukhang bagsak na nga. It's a wipe out. 5-0 trade. Aurora, Partner. Game 3. Sumpit ng kamatayan. Sumpit ng kamatayan. Sabi ko naman sa'yo. Coming from Domeng. Sabi ko naman sa'yo. Gusto lang ng Game 3 ng Aurora. Sa mga pumuso dyan,